Welcome to our church. Welcome sa mga invites natin, mga invites ni Sean. And our topic for today is the continuation of our vision. Ayan. Naniniwala ako na we need a godly vision for us to have a clear direction. Naniniwala ako na as we tackle about vision in 6 months, naniniwala ako na God will manifest unto us. And He will lead us. God will lead us to the right direction that we must go through in life. And naniniwala ako na kung magiging clear ang vision sa bawat isa sa atin, yung lakad natin sa buhay, magkakaroon ng pagbabago. And naniniwala ako na it is God's will for us to be clear on His vision. Our topic for today is about vision. And kapag may katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? So ano dapat nating matutunan? What is our objectives on this topic? Number 1, the church must be able to understand what is vision. Unang kailangan natin maintindihan ano ba itong vision na to. The church must be able to understand what is vision. Number 2, the church must be able to know what is the vision of the church. Kailangan, hindi pwedeng tumatigan tayo sa church na hindi natin alam kung bakit tayo nandito. At hindi rin naman tayo pwedeng gumawa ng sarili nating vision. We are people of God. Diba? Tayo ay mga anak ng Diyos. So we need to have a godly vision. The church must be able to know what is the vision of the church. And number 3, the church must be able to understand the importance of vision to our personal life, family, education, career, and eternity. So this vision is not just for, it's not just focus sa gawain ng church. Ang godly vision ay may kinalaman at connected sa ating personal na buhay, sa ating mga karir o mga trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating pamilya. Di ba? Lalong-lalo na sa ating eternal life. So sabi ko nga kanina, clear vision will give us a clear direction in life. Diba? Kapag malinaw ang vision, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo maliligaw kung saan tayo papunta. So next, what is vision? Ano bang ibig sabihin ng vision for us to understand this? Vision is God's idea revealed to man's mind for him to execute it or to do it. Vision is a clear picture of where God is leading us to. Ang vision ay isang malinaw na pangitain kung saan tayo nais dalhin ng Diyos. Tama ba? Ang vision daw is God's idea na nireveal in man's mind, sa utak ng tao, for us to execute it or for us to do it. Tama ba? Anong ibig sabihin? Nilikha tayo ng Diyos not to wander in life. Bakit kaya ako buhay? Bakit kaya pinahintulot ako ng Diyos? Kaya pag hindi malinaw yung dahilan kung ba't ka buhay, sabi ko nga last Sunday, kung hindi malinaw kung bakit ka buhay, gagawa ka ng sarili mong dahilan para mabuhay. And you will depend on every situation. Kaya pala ako buhay. Kaya siguro ako nilikha ni God para iwanan ng nanay at tatay ko. Kaya ako nilikha ni God. Kaya ako pinanganak sa mundo to. Diba? Para magmahal, masaktan, at tumaba. Tama? Kaya siguro ako, ito siguro yung layunin ng buhay ko. Diba? Para maging panakit, butas na lang talaga. Yung
ba, pag walang nagmamahal sa kanya, andito siya sa akin. Pero pag may mahal na siya, di ba, wala na ako sa kanya. So kapag hindi klarado ang vision, di ba, kapag hindi klarado yung layunin ng buhay mo, tsachamba ka. Kukuha ka ng mga layunin, mga possible na goal or layunin mo sa buhay dito sa mundo. Diba? Para lang magkaroon ng dahilan yung buhay mo. Baka siguro kaya ako nilikha ni Lord. Diba? Para magtrabaho na lang talaga, maging alipin ang kumpanya. Tama? So without a clear godly vision, ang tendency ng isang tao, gagawa ka ng sarili mong dahilan para mabuhay. And ang delikado nun, without a clear vision, kunyari, hindi mo nagustuhan yung layunin ginawa mo, liliko ka na naman, hindi, ito na lang layunin ko, mas maganda yata ako. Tama? Eh kung lagi kang ganon, kunyari puno, dinikasan ni Lord mangga. Dinikasan ng Lord, mangga siya. Dinamit siya ni Lord, tumupo siya bilang mangga. Eh nahirapan siya sa pagiging mangga. Pwede ba siya maging kamatis? Tama? Eh hindi clear ang vision niya. Mangga siya, pipilitin niyang tumupo bilang kamatis. Yun yung nangyayari sa mga Pilipino. Yun yung nangyayari sa mga tao. Kapag hindi clear ang vision kung bakit tayo nandito sa mundo, pipilitin mong mga mati sa buhay. Tama? Kaya tignan mo, maraming kabataan. Bakit ka buhay? Para sa kanila. Ang hirap mo buhay para sa tao. Ang hirap mo buhay para sa tao. Alam mo bakit? Hindi ka sure kung mag-i-stay sila forever. In the worst case is na tao mo namatay. Tama ba? At hindi ka pa sure kung makakasama mo sila eternity. Tama ba? Without a clear vision, may tendency maligaw ka. Tama? What is vision in Tagalog? Kakayahang makakita. Sino may panyo? Malaki. Parang nga panyo. Wala mo malaki. May cancer ang kasama dito. Palinda ko si Claudia. Mati ka dito. Pupukok pala yung tayo. Kinaya ko lang po kay Pastor. Mati ka nga dito. Hindi na ko kung gano'ng katalas yung video. Ayun yan. So ito yung pinaka-pogi dito. Saan ngayon? Hindi natin alam kung pogi ka pa rin mag-10,000 obligation na dito. So, lipat ka nga, kahit saan mo gusto. Kahit saan mo gusto. Alam mo kung saan nakaupo kayo yung season, di ba? Papatunayan ko sa inyo that without a clear vision, kala mo naman makikita ka talaga niya, no? Nagtago ka talaga, no? Without a clear vision, may tendency ang tao na gumawa ng sarili niyang lakad sa buhay. Ang bawat hakbang ngayong tsamba lang yun. Hanapin mo si Season. Kita mo yata, di mo ako okay. Ano ba? Napalahat yun. Ganito na lang, puntahan mo si Season. Hindi, tutuloy. Yan, pantay na yan. Pantay na. Hanapin mo si Season. O, di ba? Anong tendency? Pwede siyang matakot sa buhay. Kapag magtakot ka sa buhay, maraming opportunity ang lalagpas sa'yo. Tama? Anong pangarap mo? Mag-aaral ka din. Pangarap gusto mong marating. Magandang buhay, gano'n. Magandang buhay. Kunyari yung magandang buhay, tinuturo sa'yo ni Lord. Nakikita mo ba ako? Hindi, di ba? Kunyari ako si Lord, kahit tinuturo ka si Lord. Kunyari tinuturo mo na sa'yo, kaya yung andun yung magandang buhay. Mapupuntahan mo? Sa tingin mo, mapupuntahan mo? Without a God-given vision, malabo. At
At kung susubukan niya tapakan yung sarili niya, maglakad siya papunta sa pangarap niya, may technique bago siya makarating sa better life, patay na siya. Tama? So, ganun ka-importante yung God-given vision. It gave us a clear direction in life. Pwedeng alam mo kung anong gusto mo, but without a clear direction galing sa Panginoon, may tendency kang maligaw. Pilipino pa naman ang hilig sa shortcut. Tama? Eh, kadalasan ito sa shortcut, nasasaksak. Tama? Yes, sir. Salamat. Tama? So, mahalaga. Tingnan mo to. Lahat kayo talented and gifted. Tama? Tama. Maniniwala naman ako doon. Lahat kayo talented at gifted. Marami dito, magaling sa academics. Plus, sportsmans pa. Mahilig sa sports. Tama? Pero alam nyo ba, without a clear vision, walang kwenta lahat yan. Why? Talent and gifts will allow you to hit a target that no one can hit. Tama? But vision will allow you to see targets in life that no one can see. Tama? Vision will allow you to see the future before it happens. Ulitin ko, ang vision, bibigyan ka niya ng kakayahang makita yung future bago pa mangyari. Sino dito nung bata ka, pinangarap mong mapunta sa Disneyland? Happiest place on earth. Alam niyo po ba yung vision ng ni Sir Walt Disney? Ang vision ni Sir Walt Disney is gumawa ng isang lugar kung saan yung mga malulungkot na tao pwedeng sumaya. Habang nandun sila. Ano ba ng problema? Ang vision. Alam niyo po ba ginawa niya yung unang Disneyland? Napadaan na siya, it's accidentally napadaan siya doon sa lugar na yun. And sabi doon sa driver niya, dito ko tayo, pili tayo. Ang tagal niya tinitigan ng lugar. Yung lugar is a swamp. Pangit, mapasura. And then tataka yung driver. Sir, tinitignan mo. Alam mo sabi ni Walt Disney? Nakakita ako ng isang lugar kung saan pwedeng maging masaya ang mga tao. Pero tinitignan niya swamp. O tumingo ka. Parang imagine nyo parang payatas ka. Tama? Pero, ang mga visionary na tao, kaya nyo makita yung future kahit hindi pa nangyayari. Kaya sinimulan, binili niya yung lupa na yung sinimulan gawin yung Disneyland, yung theme park. Kasi hindi niya inabutan. Bago matapos, namatay siya. And then nung siyempre, may ribbon cutting, may opening, tama? May opening, may mga mag-aamin yan, may mga magsasalita. Kasi kilala si Walt Disney. Siya lang naman yung tao na visionary, napakatinding visionary niya na may dumaang daga, kaya pinanganak si Mickey Mouse. Tama? Pinutusan siya ng lola niya, katayin mo nga yung pato. Ang bihira, namatay yung pato, pero nabuhay si Donald Duck. Napakatindi ng visionary. Tama? Pero kinamatay siya bago matapos yung Disneyland. Meron itong isang guest na nag-speech sa dinamita. Sabi niya, Tagalogin ko na lang alam ko nahirapan din kayo mag-English. Kaya ready kasi ako mag-Canada eh. Kaya nag-English ako. Sabi niya, nakakalungkot lang na hindi niya nakita ni Sir Walt Disney na matapos yung kanyang opera maestra. Alam mo, yung asawa niya, nagtaas ng parang I object your honor, pwede mo magsalita. Umungtong yung asawa niya sa platform. Ano sabi ng asawa niya? I beg to disagree dun sa sinabi mo sa'yo. Habang yung mga tao, ano sabi niya?
bago pa natin nakita ang Disneyland in actuality, nakita na niya. That's how powerful vision is. Narado na ba yung future mo sa'yo? Kasi para mangyari ang future, kailangan makita mo muna bago mangyari. Tama? Ang Facebook po, bago natin siya nagamit, at nalikha, nakita mo na siya, yung creator. Even the smartphones, ipinapanganak ang future dito. Lagi mo siyang nakikita sa utak mo. Ito yung future ko. This is the better life that I want. This is eternity that I want. Tama? Hello? Totoo lang. Maraming mahirap dito sa Bulacan. Hindi. Ang kahirapan naman hindi dahil walang pera eh. Ang kahirapan dahil walang vision. Tama? Maraming broken na kabataan. Dahil ba maraming cheater? Hindi walang vision. Every time that you will try to create your own vision in life, nagiging unclear kung saan ka papunta. Kasi lilipat-lipat ka lang eh. Bakit? Yung i-create mong vision para sa sarili mo, hindi ka naman sure kung matutupad eh. Tama? Iba kapag godly vision, pag ang dadaanan mo pupuntahan mo is God-given vision, alam mo, trusted yun. Pag sinabi ng hari, hindi pwedeng mabalik. Tama? Jeremiah 29:11, sinero ni God yung vision sa tao. This is my vision para sa lahat ng tao. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Magandang vision ba yun? May nagtanong nga sa akin, kailan tayo matutupad yung Jeremiah 29:11 sa buhay ko? Anong sagot ko sa kanya? Anong sinasabi mo matutupad? Tapos na ang Jeremiah 29:11. Ikaw na lang ang hinihintay. Tama? God is already on the final chapter of our story in life. Wala siyang pine-prepare. Everything is prepared. Ikaw na lang ang hinihintay. Tama? So, God's vision is so important, lalo-lalo na sa mga kabataan. Kasi gagawin lahat ng Satan para maging blind ka sa God's vision. Amen ba? Amen. What is the vision of our church? What is the vision of the church? Our vision is to conquer our city and the world for Jesus Christ. Through preaching the gospel, we win people, we form people, and we send people for the vision. Bakit kailangan natin yung vision na to? This is a God-given vision. This is a God-given vision. Mamaya, makikita mo how it connects to your personal life. This is a God-given vision. Itong vision na to, napakahalaga nito. Kasi ito yung huling iniwan ni Jesus bago siya bumalik ng langit. Sa Matthew 28, Matthew 28 verse 18 to 20. Bakit kailangan mo ng vision? Tignan mo to baka makarelate ka lang. Baka makarelate ka lang sa verse na to Baka makarelate ka lang. Bakit kailangan natin yung vision na to? Proverbs 29:18. Basahin natin. Anong sabi? Proverbs, wala. Sorry. Sino may Bible? Basahin nyo na lang. Proverbs 29:18. Sabi dito, where there is no vision, the people perish. Magtatanong ako. Nangyayari ba ito? Nangyayari ito? Tagalogin pa, pag wala daw pangitain, wala daw malinaw na vision ang mga tao ay
magdurusa. And that happens. Hindi ko na kailangan pang magsumite ng ebidensya. Buhay mo na lang, tignan mo. Family mo na lang, tignan mo. Relationship mo na lang, tignan mo. It connects to everything that is connected to us. Without vision, people perish. Hello? Ganito kahalaga yung vision. Where there is no vision, the people perish. Next, vision turns existence into purpose. Kapag may vision ka daw, it turns your existence into purpose. Yung hindi ka na lang pala nag-i-exist. Ang sabihin ng nag-i-exist, pinanganak ka lang pero hindi mo alam kung bakit. Tama? Kapag may vision ka daw, you will start to understand the purpose of life. You will start to live from just existing into a life with a purpose. Tama? Kapag ang isang tatay nag-i-exist lang, tama? Hello, wala yung kapangyarihan pamanahan ng magandang future ang mga anak niya. Kasi nag-i-exist nga lang eh. At ang nag-i-exist, nag-iintay lang yun ng time para mag-vanish, mawala. Ang isang nanay, diba, na may vision, meron siyang kapangyarihang pamanahan ng magandang legasiya ang kanyang mga anak. Kasi bakit? Malinaw yung layunin eh. Tama? Hello? Malinaw yung layunin. Pero hindi siya mga anak. Hindi ka lang basta mag-i-exist sa buhay. Kapag ang isang bata may vision, alam niya ang layunin ng kanyang buhay kahit bata pa siya. Anong layunin ng mga kabataan? I-prepare ang eternal life para sa kanilang mga parents. Eh wala kang vision. Okay lang sa'yo kahit nagkakanda, nagiinom si tatay, okay lang sa'yo kahit walang time si nanay kay God. Kasi bakit? Hindi naman pala yung vision sa'yo, hindi mo naman alam eh. Tama? But a children who has a clear vision, alam niya, marunong siyang magbilang ng birthday ng parents niya. Teka, 53 na nanay ko. Kunti na lang pala. May kailangan kong i-prepare yung eternal life ng parents ko. O without a godly vision, makikisaya ka lang kapag birthday ng mama mo, bibigyan mo ng cake, bibigyan mo ng mga bagay na magpapasaya sa kanya, babatiin mo sa Facebook, and it ends there. But with godly vision, tama, with godly vision, hindi mo hahayaan na mag-birthday lang siya every year. Hello? Ang pinakamagandang regalo sa isang magulang, buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Hello? Ito, dinitingin ko lang ng konti mga kabataan. Masyado tayo masaya sa pagiging yun eh. Kakalimutan natin, we have a responsibility to our parents. Kung totoong nagmamahal ka. Alam mo kasi may dalawang uri ng kabataan. Makinig. May dalawang uri ng kabataan. May dalawang uri ng kabataan. Yung nag-i-stay sa parents ka kasi ngayon kailangan pa nila. Maraming kabataan nag-i-stay lang naman sa bahay kasi hindi pa nila kayang mag-isa. Pero hindi pagmamahal yun. Or just need them. But it doesn't mean you love them. Ang totoong pagmamahal na kabataan, concerned ka sa future ng nanay at tatay mo, and not just the future, their future here on earth, their future on eternity. Hello? Alin ka doon? Kabataan kaya ka nag-i-stay sa parents mo kasi kailangan mo ba sila? O kabataan nag-i-stay ka kasi gusto mong i-secure yung eternal life nila? Alin ka doon? Hello? Huwag ka magpadaya kay Satan! Kami mga magulang, hindi kami nangangarap may ganoon.
doon, mamamatay na kami. Ang hinihintay namin mga magulang from our godly children is yung care and concern kung saan kami nag-i-stay ng eternal life one day. Sino ito parents mo secure na eternal life? No, you don't understand why you exist as their children. Saludo sa mga masisipag mag-aral, halos magpakamatay para sa nasyon. Alam niyo ba nag-aaral kayo, hindi naman para sa mga magulang. Para sa inyo. Pero nagsisimba ka para sa kanila. Nagsiselfhood ka para sa kanila. Nagtitraining ka para sa kanila. Alam mo ba nagsisimba ka para sa sarili mo? Hindi ligtas ka rin. Alam mo ba nagtitraining ka para sa sarili mo? Hindi, ligtas ka naman. Pwede ka naman kunin ni Lord eh. Alam mo ba nagsiselfhood ka para sa sarili mo? Hindi ka nung kaselfhood si Lord. Kaya mo ginagawa yung godly deeds na to kasi may mga, yung family mo, hindi pa ligtas. And you're making your way, preparing their way to eternity. May kailangan kasing mauna para maligtas din yung iba. Tama ba? Ulitin ko, kaya inuulit ni Lord, kasi may kailangan mauna eh. Mauna sa church, mauna sa cell group, mauna sa training, para maligtas din sila. You are the firstborn Christian in your family. Mahalaga yung posisyon mo. Tama? Di ba panganay si Jesus? Tama? Panganay siya, di ba? Wala pang asawa si Mary, pinanganak ko siya. So tumatay siyang panganay ng mga earthly siblings niya. Tama? Tama? Di ba panganay si Jesus? Bakit siya firstborn? Ano sabi niya? I am the way. Firstborn siya. I am the way, I am the truth, I am the life. Ikaw ang magiging daanan ng pamilya mo to eternity. Ikaw yung connected kay Lord eh. So yung position mo bilang firstborn Christian, alagaan mo, aagawin niya ng kaaway sa iyo. So I'm giving you, kung naghahanap ka ng rason to decide, magti-training ba ako? Hindi ka mag-training para sa sarili mo. Hindi ka mag-self-group ba ako? Hindi ka nag-self-group para sa sarili mo. Tumanggap ka na, di ba? Tama? And you're serving na, sumusunod ka na. Tama, naghihintay ka na ng eternity. So we are not doing this for ourselves. We are doing this for our families, our loved ones, and all the people that is connected to us. Kung totoong nagmamahal ka, malamang kinakausap ka ni Lord yun. Hello? Sino dito mahalin niyang pamilya? O iba may kari talaga eh, ayaw talaga eh. Bibigyan kita ng rason. Siguro hindi lang clear sa'yo kung bakit ka nag-church. Nag-church ka hindi para sa sarili. No. Ibibihis ka every Sunday, hindi pa mo naliligo. Not for yourself. Para sa mga taong connected sa'yo na hindi pa ligtas. Tama. No. Every Sunday we sing songs with prayers sa lugar na to. Ano yung mga prayers ng Lord, one day. Dapat may declaration, Lord, one day. Yung nanay at tatay ko, yung mga kapatid ko, makakasama ko dito. At may tanong ako. Nakikita mo ba? Kasi vision is the power to see the future before it happens eh. Nakikita mo ba yung parents mo na nakakasama mo sa church? One day, kasama mo sa silo. Nakikita mo ba yung family mo one day nag-training din? Sa dami ng angkan nyo. Hindi mo kakayanin kahit walang training mag-isa.
Yun yung vision, kailangan mong makita eh. Dalawa yung pinapakita ng vision sa atin. Tama? Kapag hindi natin pinahalagahan yung vision, hindi natin nakikita yung mahal natin sa buhay on eternity in heaven. Kung nakikita mo sila on eternity in heaven, dapat matatakot kasi pinapakita din ni Lord eh. Yung eternal hell eh. Ang eternity, dalawang hati, langit at impyerno. Saan mo sila nakikita doon? Tama? Sa lahat ng question, Kuya Wilma, bakit sinecheck mo yung devotion namin? Kasi may vision ka, di ba? Kapag sineshare natin ang mga, pag sineshare natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, or nag-i-evaluate sa ibang tao, hindi naman sarili natin yung sineshare natin, eh, sigat eh. And for us to be able to share God mightily to every people, we need God. Kailangan puno ka ng Diyos. Kasi hindi mo may bibigay yung wala sa'yo. Sino may devotion? Kami nagagalit sa akin. Di ba naman devotion mo? Kung yung lima, kasi ko pa. Maatin naman ako sa church ah. Nakikinig ako, nag-notes ako. Ba't pati devotion? Tama? Kasi bakit? Tignan niyo ako. Ako nga, mahal ko yung mahal niyo sa buhay eh. Naniniwala naman ako, mas mahal mo sila kaysa sa akin. Tama? Nakakalungkot naman kung ako ay nagmamahal sa pamilya mo. Basta ang nakakalungkot yun. Kasi Kuya Wilma pa talaga yung mahal na mahal yung parents ko. Ako takot na takot ako mapunta ng impyerno yung pamilya mo. At anong takot na takot ka ba? Parang hindi eh. Bakit hindi dineclare ni Lord kung kailan mamamatay ang isang tao? Para ipaintindi sa atin, salvation is virgin. Wala siyang date. Pwedeng mamatay siya mamaya, pwede pag uwi mo mamaya, wala na sila. Tama? Kasi yung present time na to, atin to, binigay to ni Lord. Kaya yung mamaya, hindi sa atin yun. At hindi natin maraming pwedeng mangyari mamaya. Meron nga, bumili na ng suka, di nakabalik eh. Tama? Nagtala na pala. Payak na sila. Tama ba? We need to be clear in our vision. Ano? Bakit? Bakit na-impart ni God yung vision na to? Ayaw ni God. Si God nga, ayaw may mapunta ng impyerno eh. Tama? Wala naman siguro ako. Pag nagtanong naman siguro ako dito, sino dito gusto mapunta yung family niya sa impyerno? Wala naman siguro magkatas ng kamay. Tama? This vision, God is showing us, through this vision, na mayroong life after this. Life after, di ba pag namatay tayo, kung makaayak tayo, di ba? Makaayak tayo pag may namatay ba? Bakit tayo umiiyak? Nalulungkot tayo kasi, yun na yung last natin siya makikita. Tama? Dito sa earth. Tama? Pero kapag may God na vision ka, alam mo yung namatay na yon. Is naligtas, hindi mo siya iiyakan, may excite ka. Hindi man kami nagsama ng matagal dito sa earth. Makakasama ko siya sa heaven. Eternity. Eternity. Hindi natin piniprepare. Tama? I mean, nalulungkot ako kasi maraming simbahan nag-i-invite para lang mapulog yung venue. Iba ako. Anong kwento sa akin yung puno yung venue na to? Tapos hindi naman mga ligtas yung pamilya nyo. Tama? Patigilan na natin ito. Tulungan tayo dito. Tama? Ang simbahan ay para sa mga kabataang mahal ang pamilya niya. Ang simbahan ay para sa mga magulang na mahal ang kanyang mga anak. Kasi sa simbahan mo matututunan kung paano i-share ang salvation, kung paano sila turuang sumunod din sa kalooban ng Diyos, at sa simbahan mo rin matututunan may langit para sa impyerno. This is not a place, diba? Para lang magtanggal ka ng anxiety at depression, dapat nga ina-anxiety ka hanggang hindi mo pa kasama dito yung parents mo eh. Sabi ko nga
Command Sunday, ano kailangan natin maramdaman sa message na to? Malungkot, matakot. Bakit? Totoo ang impyerno eh. Sino dito excited? Papunta dito kasi makikita ko yung Diyos ko. Hindi. Nagkakamali ka ng pagkakaintindi sa church. Ano sabi ni God? Hindi lang makapag sa points ko. Ano sabi ni God? Peter, upon this rock, I will build my church. Ano ba totoo? And the gates of hell will not prevail. Bakit siya nagtatag ng simbahan? Para sa lahat yung bunganga ng impyerno, walang mapunta ron. Church is not the building. We are the church. Tayo yung church. Mamaya pag uwi mo, kung ikaw ay totoong mananampalataya ni Kristo, pag uwi mo sa bahay mo, may church doon. Bakit? Andun kayo. At ang trabaho ng simbahan, to secure the eternal life of all people na connected sa atin. Bakit mahalaga yung position mo as a Christian sa pamilya mo? Ikaw po ang pumaharang sa pinto ng impyerno para sa pamilya mo. Diba? Doon mo maririnig, kaya pala mahirap maging Christian. Sino ito napipreso? Maging Christian. Ito ba? Totoo, kami na tayo. Sino ito napipreso? Iba kasi tingin mo sa pressure eh. Alam mo kung walang pressure, hindi titibok puso mo. Pag walang pressure, hindi dadalo yung dugo sa malawgan mo. Tama? Sino nagputot dito? Kung walang pressure, plantahin gulo mo. Pressure is not a curse. Pressure push us to do the things that we need to do. Paano mo natatapos yung mga gawain sa school? Di ba dahil sa pressure? Nagkaganda na. Kita mo, check na naman sa akin. Paano mo natatapos yung devotion mo? Dahil sa pressure? Pwede ko, napakarating ako sa GC. Pressure, di ba? Without pressure, nothing will be done, nothing will be accomplished in this life. Bakit bumaba si Jesus sa mundo? Pressure. Maraming mapupunta sa impyerno. Hello? Sino ayaw ng pressure? Parang sinabi mo, ayaw mo mabuhay. Pressure leads us into excellence. Pressure will lead us to fulfill the mandate of Jesus Christ. Pressure leads us into an intimate worship. Pressure leads us to the Word of God. Pressure leads us into prayer. Pressure will lead us into worship. Pressure is a blessing to us. Kasi kung walang pressure, hindi ka gagalaw. Even the earth revolves because there is a pressure. Kaya hindi nagpapanggaan ng earth by pressure. Kaya ang mga stars nakasabit because of pressure. You know, pressure is not our enemy. Pressure is a blessing of God to us. Hello? Vision is a power of pressure. Kaya pag in-embrace mo yung vision, mapipressure ka. Ayun talaga eh. Tama? But that pressure will lead us to God. Kapag napipressure ka na, tatakbo ka na kay God. Kapag napipressure ka na, mapapapray ka talaga kay God. Pag napipressure ka na, mapapakanta ka talaga kay Lord. Bakit? Godly vision requires God. Godly vision requires God. We are not the one who will fulfill the vision, but God will use us to fulfill His vision. Hindi mapupulfill yung vision ni Lord kung wala siyang gagamitin tao. Dapat masaya ka doon, pinili ka para biruin mo. Pagdating niyo sa langit, tatanungin
tatanungin ni God yung mga mahal mo sa buhay. Uy, sino nag-share sa'yo ng gospel? Ako yung anak ko, mahal na mahal ako nun. Tama? Ang pangit nun kapag tinanong yung nanay mo, sino nag-share sa'yo ng gospel? Huh? Si pastor. Buti pa si pastor, mahal ako yung anak ko, never man lang share ng gospel. Tama? Tanda mo, sa langit po, hindi magbibilang ng ng medal, ng card, ng grades. Hindi bibilangin kung ilang grades nabigay mo sa parents mo. Ang nagmamatter sa heaven, Nay, Tay, sino nag-share sa'yo? Yung anak ko. Yun ang nagmamatter sa heaven. Tama? Ang tanong lang naman narinig ko sa heaven, paano at sino? Uy, paano ka nakarating sa heaven? Uy, may nag-share sa akin ng gospel. Sino? Yung anak ko. Tama? Achievement doesn't matter in heaven. Wala nga tayong yamang madadala dun eh. Ang madadala lang natin sa heaven, kaluluwa. Kaluluwa lang madadala natin sa heaven. Damit na, wala eh. Tama? Ang tanong, madadala mo kaya yung pamili mo sa heaven. Eh, sa decision making pa lang, paano ka? Paano ganito? Intrams. Uy! Saan ka intrams? Anong araw na po yan? Sabado, tsaka linggo. Hindi ako pwede siya para kayo rin yung Sabado linggo. Doon pa, talo ka na. Tama? Tatanungin ka ba din, Lord? Anong sports mo sa heaven? Uy na! Hindi ba sa heaven? Anong sports mo doon? Basketball? Hindi lang. Yeah. Uy na! Nasaan yung pamilya mo? Hindi ko po na siya rin. Bakit? Nag-intrams po kami. Ano mo ba ang ibig sabihin ng extracurricular is just an extra? But the most important thing is the academics. Kung alam mo kaya mong ipanalo yung academics, bakit magkakaroon ka ng extra? Para namang sinabi mong kulang yung binigay sa iyo, Lord, para makapasa. Tama? Hello? Tapos pagkaroon ka sa Facebook, wala nang pahinga. Tama? Vision will allow us to understand and to determine what is important. Parang ganito, ano yung importante sa school? Akal. Tama? Bakit tatanungin ka ng kanya kung sports mo sa school? Hindi Tatanungin. Ang tatanong sa iyo sa kumpanya, kaya mo ba yung trabaho namin dito? Tama? Know what's important. Vision will empower you to understand what is important. To make you decide ng maayos and with godly vision. Tama? Ano kasi niya yung tanongin nyo, ba't hindi siya sumali ng intrams? Bakit? Ang mahalaga lang naman sa kanya, akad din. At kaya na yun. Tama? Hello. Vision is important to us. Kapag wala tayong godly vision, maraming mapapanood. Okay, let's control. Introduction pa naman ako. Hindi. Tirayan natin yung number 1. Number 1, sa personal life tayo. Dito ako iikot. Yung parang komento sa akin sa akin. Number 1, why vision matters to our personal life? Why vision matters to our personal life? Next, vision reveals. Next, vision reveals to you. Yung next yan. Wala yan. Okay. Sige, huwag lang. Lumalas number 1. Why vision matters in our personal life? Bakit daw mahalaga yung vision sa personal nating buhay? Focus mo tayo sa personal life. Vision reveals to you your true identity. Ipinapakilala ka daw ng vision kung sino ka talaga. Hello? Para
kapag hati mo nila, hati din yun sa'yo. Kapag puti yung mukha nila, puti din yun sa'yo. Tama? Dati yung mga Pinoy ayaw na ayaw mag-lip gloss at mag-lipstick. Ngayon, dahil sa mga Koreano, nag-lipstick na rin. Ha? Dati yung mga Pinoy, kahit walang kita, okay lang eh. Nakita si Jimmy. Nagpa-abs na rin. Hindi ko kailangan sino ka. Tama? Tama? Vision reveals to you your true identity. Ano ba? Vision introduce you to your true self. Sino ka ba? Ano ba yung identity mo? Gusto mo malaman kung ano identity mo talaga? O, basahin natin. John 1:12. John 1:12. Wala hindi. Sabi mo, inakyata. Taba kasi nito. John 1:12. Ano sabi si John 1:12? Sino mang nanampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. And being a children of God, you have a godly vision. You carry a godly vision. Tama ba? Uy, pagpili mo ay katabi mo, ano ka pala ni God? Ano kayo hira? Tama ka naman. Tama? Ano ibig sabihin pag anak ka ng Diyos? Hindi ka lang anak. Hindi ka lang nanay. Hindi ka lang tatay. You are a children of God carrying a godly vision. Hello, dito ako magdadabis. Hindi sabi na yung sa akin. What is our vision? What is the vision of our church? Our vision is to conquer our city and the world for Jesus Christ. Through preaching the gospel of salvation. We win people, reform people, and we send people. Tama ba? Yun yung vision ng church natin. Kaya tanungin niyo ako, bakit ito mahalaga? Ano ko ba ito mahalaga? Sabi doon, our vision is to conquer our city and the world. Tama? Our vision is to conquer, sakupin sa Tagalog. Our vision is to conquer our city and the world. Pag sinabing our city and the world, that includes your family, your loved ones, and all the people that is connected to you. Vision is about people salvation. Tao ba, pamilya ba? Kailangan nila ng salvation. Tao ba, mga kaklase mo? Kailangan nila ng salvation. Tao ba loved ones mo? Vision is all about their salvation. Hindi salvation mo ligtas ka na eh. When you come to church, you carry a vision that one day your family will be saved too. Katulad mo. You come to church for their, not yours, their salvation. You come to training for their salvation, not yours. You're saved. You go to cell group to grow, to be mature for their salvation. Hindi kasi sila maniniwala sa'yo kung hahayaan ng Lord tumanggap ka lang tapos selfish ka pa rin. Tapos self-centered ka pa rin. Tapos tamad ka pa rin. Sa cell group, papaguhin ka ng Diyos para maniwala yung pamilya mo sa'yo na totoo yung pagtanggap mo kay Kristo. You come to church for them, not for you. Alam mo ba kung bakit nandito ka? Kasi may nauna na ako. Nag-church ako noon, 8 years ago, nag-church ako noon para sa'yo. Nag-train ako noon para sa'yo. Nag-cell group din ako, naging cell group member din ako para sa future people salvation ng San Jose del Monte. Kaya ka nandito kasi may nauna, sino ako? Nag-train ako, nag-cell group ako, not for myself. Ligtas na ako eh. Pwede na ako kunin ni Lord eh. Sabi ko kagabi, Lord, kunin mo na kaya ako. Sabi ni Lord, ayoko, bawal kulot dito. Tama? So ngayon, nandito ka na. Bakit ka nagsisimba? We need to clarify the why.
Bakit ka magsisimba? Para sa kanila. Bakit ka magsisentro? Para sa kanila. Bakit ka nag-training? Para sa kanila. Bakit? Mahal mo sila eh. Ang totoong nagmamahal, handang magsakripisyo ng lahat para lang sa kaligtasan ng pamilya niya. Tama ba? Ngayon, alam mo na yung bakit? You are the way. Nasa iyo si Jesus eh. You are the truth. Nasa iyo si Jesus eh. And you are the eternal life for your family, for your loved ones, for all the people that is connected to you. Tama? Hello? Kapag nag-discourage kang pumunta ng training, i-remind mo lang yung sarili mo, hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Para to sa mga mahal ko sa buhay. Kapag tinatamad ka mag-sentro, remind yourself, kausapin mo yung sarili mo. Nagsisentro kasi ako, hindi naman para sa akin eh. Para sa pamilya ko to. Diba? Kapag tinatamad ka, pagsimba, remind yourself, bakit ka pupunta? Para to sa mga mahal ko sa buhay. Tama? So ito clear na kung ba't siya nandito sa church. Ano? Now, no wonder. No wonder. Alam niyo ba, kung meron akong iiduluhin na master niya ang pag-share ng vision, si Jesus. Biruin mo, first time niyang na-meet yung unang disciple niya, ito lang sinabi ni Jesus. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Pinako siya, di ba? Namatay siya. Nabuhay siya ulit. Hindi siya nag-stay sa earth. Umakyat siya. Naiwan yung mga disciple. Anong nangyari sa mga disciple? Dahil malinaw kung bakit sila pinawag ni Kristo. Sila Peter, sila James, si John, kahit harangan mo ng sibat, tuloy pa rin ang vision. That's how powerful vision is. Vision makes you unstoppable. Para kang blindsided. Hindi mo na iniisip kung anong iniisip ng mga tao sa iyo. Basta nakafocus ka. Hindi, kailangan mo itong gawin. Andito yung kaligtasan ng pamilya ko. Tama? Pero mo, sinampulan sila, o di ba? Kabubuhos na ng Holy Spirit, nung Pentecost sa Acts. Sino muna namatay? Si James, tinubutan ng ulo. Tama? Tinubutan ng ulo. Ang purpose ni Satan, bakit niya pinapatay si James para matakot yung mga disciple. Pagbihira, hindi natakot. Tuloy lang. Noong panahon ni King Nero, yung mga Kristiyano, pinapakain sa leon, ginagawang torch sa daan. Hello? Meron nga doon kinausap pa eh. Sige, hindi kita susunugin, pero itanggi mo si Jesus. Ano sabi ng tao? Hindi. Sunugin mo na lang ako. Pero hindi ko itatanggi yung Kristo na namatay para sa akin. That's how powerful vision is. Hello? Ano ba yung mga disciple? Naglalakbay sila kung share the gospel. Kung sino yung makatabi nila, alam mo ba si Jesus? Kasi share na nila agad, ikaw, 10 years mo na matabi yung mga ka-coworkers mo, di mo na siya si Jesus. Tama? With vision, nauubos ang lahat ng dahilan. Hello? Kung totoo nakita mo yung vision for salvation, yung vision, uubusin, susunugin lahat ng dahilan. Tama? Gusto kong gawing example. Alam mo ba yung Dulos for Christ? Nasa ng church nila? Boneta Aston Dome. Ang church location po dito Mariano ng Chipwell, Boneta Aston Dome. Ang mga member nila galing Bulacan, Cavite, Santa Rosa, Laguna. Every Sunday nandun sila nagsisimba. Yung iba nagbabas, yung iba nag-LRT, nag-MRT, yung iba nag-ahapan. Ang tanong, bakit? Tama? At may tanong ako. Pwede ba sila magdahilan? Malayo, di ba? Malayo. Mahirap pumunta, tama? Kung netaas to doon yun. Paano pag umuulan pa? Bumabaha sa Maynila. Hello? Alam niyo ba, every Sunday, yung Cuneta Asunong puno ng tao. 60,000 people.
For service every Sunday, puno hanggang midnight. Bakit ganun? Bakit ganun yung mga tao? Alam nila kung bakit sila pumupunta ng dulos. Pumupunta sila ng church ng dulos, hindi para sa kanila. Para sa pamilya nila. Nandito isang tumbling mo lang, nasa church ka na, ma-absent ka pa. Tama? Ikaw isang sakay lang, yung mga pumupunta ng dulos, galing Santa Rosa, Laguna, Pampilira, 4 na sakay yun, mga kaibigan. Paano mapagpauwi? 4 na sakay agad. Imagine mo sila, kahit pagsiksikan sa MRT, di ba? Sandamukan na baho yung may encounter. Tama? Ay, hindi naman lahat. Di ba? Na nakakasabay mo sa bus, sa MRT, kaya mo. Yan, yun. Imagine, gusto ko lang ma-imagine nyo yung hirap na pinagdadaanan nila makapagsimba lang. Ganda-ganda ng ano mo, nagbihis ka, naligo ka, tapos dahil siksikan ka sa MRT, may nakataas ng ganun. Tapos pag-hihit mo, umahalik ka bigla doon sa kilikili ng ano, katabi mo. Tama? Gamit ka, mamuhan yung, makarating ka lang yung church, grabe sakripisyo. Eh, ikaw, ayaw mo lakarin eh. Pag nandiyan mo, balik-balik ka ka. Bakit namin tinitiis? Clear sa amin at namin ko ginagawa. This is not for us. This is for our family. We love our family so much. The vision became so important to us. Kapag tatamarin ka, madi-discourage ka, lagi mo lang tignan kung ano nasa haratan mo. Yung vision dapat laging nasa unahan mo. Yung vision lagi dapat nasa unahan mo. Huwag mo ilalagay sa likod yung vision mo. Hindi mo makikita eh. Lagay mo lagi sa unahan mo. Sasabihin sa'yo si Satan, huwag ka muna mag-church, maintindihan mo ni Kuya George. Sabihin mo na lang, inaano mo pa, or late ka nagising, hindi nag-alarm, gano'n. Sabihin mo, magtahiyan ka naman. Alam niyo ba yung vision, poprotektahan kang magkasala? Kasi pag malinaw vision mo, hindi ka magsisinungaling para lang hindi ka makapag-church. Vision protects you. Kasi bakit ang linaw eh? Bakit ako magsisimbag para kay nanay at tatay? Bakit ako magtitrain para sa pamilya ko? Bakit ako magsiseldo para sa mga mahal ko sa buhay? Ang linaw, pag malinaw yung vision, malinaw yung dahilan. Diba? Mas matindi pa ito sa kapit. Babangon ka talaga. Para sa vision. Hello. Sino dito, lumilinaw na yung vision? Lumilinaw na yung vision. Di ba? Kaya nga bisa tayo, pagbibintangan tayo baliw. Ang mga, minsan, mga kamag-anak natin na hindi pa nila alam. Hindi naman, kung natin sila hindi pa nila alam eh. Tama? Pero yung mga pagbihirap, sino ba naman hindi mapagbibintang ng baliw? Kunyari, example lang, year-end offering, first fruit. Sino hindi mapagbibintang ng baliw pang bihirap, benefit bibigay mo sa church? Pero kapag malinaw vision, tama? You will pursue it. Tama? Ba't ako magta-types? Tulungan lang ba ako magta-types pa ako? 500 na nga lang, bigay ko 550. Eh, malinaw vision eh. Tama? Vision will guide you in a straight direction. Ba't ako magbabago? Malinaw vision eh. Diba? Kapag malinaw sa iyong vision, pambihira, you hate the places na may alak, sugal, sigarilyo, pambababae, at drugs. You hate that place. Why? Hindi ka naman inilit ng vision doon. Tama? Kapag malinaw ang vision, yung cellphone mo, hindi mo yan gagamitin sa panonood ng porn. Sa pag-ML, alam mo ang tamang gamit ng cellphone. Alam mo ba? Baka ako lang nag-assume lang ako. Ang gamit mo ng cellphone, dalawa lang. Actually, 3 na nga kasi nalagdag yung chat. To call, to text, to chat your loved ones. Ano mo ba ang vision nila? To strengthen the connection of the family. Ang lumikha ng cellphone, yung para madala mo na kahit saan, to strengthen the connection to the family. Ang tanong, na-strengthen ba? Hindi, pambira sila yung telepono, ginamit mo sa ML.
tumatawag mama mo, nasusunog bahay mo, kailangan ramp to. Tama? Tama. Pag malinaw vision mo, alam mo yung gamit ng mga bagay. Tama. Tama? Hello? Yung dito, hindi niya alam ang gamit ng ballpen. Ilang kamot. Ang ballpen, pagsugat ng demotion. Hindi kapag nag-aaway kayo ng jowa mo, masasakit ka. Tama? We must be clear in our vision. Kailangan alam mo at malinaw sa iyo rason at ka nandito. Hello, this is my challenge. Wait, challenge. Challenge. Kasi sabi ko kanina, ang church na to is para sa mga kabataan, mahal yung pamilya niya. Tama? Ang church na to ay para sa mga magulang na mahal ang mga anak nila. Tama? Kung hindi mo mahal, huwag kang magsimba sa Sunday. Kung hindi mo mahal, huwag kang mag-training. Kung hindi importante sa iyo eternity nila, huwag kang mag-say group. This is not the place for you. Ako na mismo nagsasabi, kung hindi mo mahal parents ko, sa Sunday, I'll give you the right kung kailan pumunta. Kasi yung place na ito para sa mga nagmamahal eh. Kasi ang purpose natin is to love God and to love people. Kaya tayo pupunta dito kasi mahal natin yung Diyos at mahal natin yung mga tao. Kung hindi ikaw yon, this place is not for you. Amen ba? Mas gugustuhin ko po na magkaroon ako ng 12 kasama mahal yung Diyos at mahal yung mga tao kaysa mapulong ko tapos hindi naman tayo nagmamahal. Tama? Nagtag-pollution lang tayo. Amen ba? Sino mahal niya pamilya niya? Yan, hindi ko talaga, hindi talaga mahal. Hindi mahal. This place is not for you. Amen ba? Nasagot ko ba yung tanong kung bakit ka nandito? Nasagot ba ng vision? Hindi pala ako. Ako rin nasagot ko yung tanong na yun. Pare-pareho ng tanong. Hello. Bakit wala tayong banda ngayon? Kasi gusto ko sa next Sunday, yung mga tatayo dito, may clear vision. Amen ba? Ayaw ko magpatayo dito tapos hindi clear ang vision. Yung bibigyan ako ng dahilan. Hindi ako, naiiwan yung notebook ko yan. Hindi clear vision. Amen ba? Amen ba? Hello. This place is for people who has a clear vision. Amen ba? Yun yung totoong simbahan. Kapag ang simbahan, diba, sira na buhay mo, hindi ka pa inaayos, hindi tunay na simbahan yun. Kapag ang simbahan may mali ka ng ginagawa, hindi ka pa tinutugin, hindi totoong simbahan yun. Business yun. Ano mga business sa simbahan? Ayaw ka na umating. Bakit? Nagtatay sino-offering ka naman. Okay na yun. Tama? Nag-offering ka naman eh. Nagkita rin yun. Iba po ako. Iba po ako. Aanin ko naman yung 20,000 ng first fruit dito. Eh, inabot ka na 10 taon. Hindi naligtas yung family. Eh, parang wala rin kwenta yung paglilingkod ko. Tama? I'm not serving here for money. Actually, ako yung pinakaunang taya. Tama ba? We give money sa church na to. May magkatay sin-offering tayo. Ba't tayo magbibigay? Because we're helping each other para yung ministry na to is abutin ng mga anak natin at mga magiging apo natin. Tama? Hindi mo kayo nagbibigay kay Kuya Wilma. Ang nagpapakain ko sa akin dito sa building, si Kuya Wendy. Every week siya nagbibigay sa akin yung budget dito. Amen ba? Minsan si Ate Amy. Minsan si Pedoy. Ha? Hello? Ako hindi po ako mahihiya. Hindi po ako mahihiya. Minsan, nag-uulam lang ako dito ng kape na hinaluan ng gatas. Minsan hindi ko nga eh. Yung araw, itlog eh. Halapang asin mo. Bakit hindi ako nahihiya? I'm doing that. Alam ko, may kapuluhan yung sacrifice eh. Bakit? I'm not doing this for myself. I'm doing this for my loved ones and family. Aba, basta naisip ko nung mag-build din ng asin para lang basta maligtas yung pamilya ko. Tama? Hello?
If you're giving and supporting this ministry, salamat. Salamat. Pero ang panalangin ko, dalhin mo naman yung pamilya mo. Huwag kang maging masaya na nandito ka sa church, tapos sila andun tulog. Hello? Yun ba? Hello? Mga kabataan. Hindi ko sinasabi mo itong mag-aaral. Pero, para saan yung tagumpay? Kung hindi naman secure yung eternal life. You can be whatever you want to be in this world. Patatandaan nyo, laging may isang vision lang ang buhay ng bawat tao. And it is a godly vision. Amen. Ano? Tingnan mo, alam nyo ba kahit wala dito si Kuya Don Jay, nagsisimpa yun. Kaya ako nakabigay. Ginagawa ko yan para sa mga wala. Kasi nakaraan, napapaalam mo sa akin, mag-resign. Hindi ko pinayagan, bakit? Hira, paano mo papaniwala yung mga mahal mo sa buhay? Tambay ka sa bahay. Wala akong biyahe, ako na lang. Full time ako eh. Sabi ko sa kanya, gusto mo mag-full time, palit tayo, ako magkatrabaho, ikaw mag-full time. I will support you. Kaya naman niya mag-full time. I'm doing this, bakit? I'm looking forward for the salvation, not only for my family, but for all of our families. Tama? Amen ba? Nag-gets ba natin? Yung vision, dala mo yan sa school. Yung vision, dala mo dapat yan pag-uwi mo. Yung vision, dala mo yan sa work. Huwag kang tatagal na hindi mo sila nadadala dito. Malabo. Alam mo bakit? Tatagal blessing sa'yo. Alam mo ba? Provision follows the vision. God supports people who's fully engaged in His vision. Provision follows the vision. God supports people who is fully engaged in the vision. Yan yung gustong mangyari ni God sa church natin. Tama. We need to be fully engaged, fully caught by the vision. Tama. Amen ba? Amen po ba? Nag-identify ba tayo? Malinaw ba vision? Malinaw ba? Okay, maganda. Kung malabo pa rin, 6 months natin itong pag-aaralan. Yun yung mandate ng ating ni Bishop Otis. 6 months vision. 6 months vision tayo. Tama? Ewan ko na lang, pati tayo mag-uploaded dito kami vision every Sunday. Amen ba? Naniniwala ako, kung ngayon nakot ka ng vision, alam mo, naniniwala ka kasi siya nakot ng vision kahapon. Hindi mo may dala. Dala. Ang unang resulta ng taong may vision, hindi siya pupunta ng simbahang mag-isa. No, hindi siya papayag. Kasi bakit hindi ka patutulogin ni Lord eh? Ikaw, kung Sunday, wala kang dala. Hindi pwede ito. Bakit? Vision is about salvation. Tama? And the first result of a clear vision, salvation. May nadadala ka. May naliligtas. Tama? May nai-invite ka. Amen ba? Amen ba? Amen ba dito? Pwede ba tayo tayo? Uwi na natin si Gary. Tinapos ko na, pinagtitiratan na ako ni Ari. Tagal na naman, puniwit na. Yung sa'yo lang. Awitin natin ulit yung sa'yo lang. Can we sing this?